Nagsimula ang anime sa ating bidang si Hiro na kinakausap ng kanyang guro upang hikayatin siyang galingan sa school. Paglabas ay nakita ang mga miyembro ng track and field na dati niyang sports. Saka lumapit ang kaibigang si Takafumi na nag-aalala dahil 2 taon na mula nang tumigil siya sa pagtakbo. Nang papauwi ay nakita siya ng 2 kaklaseng bully, at para hindi siya masapok ng 2 siraulo ay binigyan niya na kaagad ng pera. Bago umuwi ay nagpa siya muna siyang bumili ng bagong labas na laro na FQ22, subalit kulang ang pera dahil aksidente niya palang naibigay ang malaking bill sa mga bully. Kaya nabigo siya ngunit sa paglalakad ay nakita ang key sa Ragi Game Shop. Nakita niyang luma na ang mga laro dito kaya nagtanong siya sa sexing tindera kung meron sila ng FQ22. Ngunit natawa ng malakas ang babae dahil pangit daw ang larong ito. Nagtaka ang binata sa inaasal ng tindera, saka ayaw din itong sagutin kung meron siyang stock o wala. Kaya aalis na sana ang binata pero inakit siya ng magandang dilag gamit ang mga siopaw kaya pinagpawisan. At sinabing meron daw siyang stock sa mas murang halaga, subalit ibang laro ang ibinigay nito na agad niyang pinunch para hindi na ito maisaoli. Saka sinabing mas maganda ito dahil sa ultimate realism na features. At nang ayaw pa rin pumayag ng bida ay sinabi ng dalaga na ang larong ito ay rated SPG kaya tumibok ang puso ng binata. Pero dahil ayaw talaga ni Hiro ay tinukso siya ng dalaga. Saka hinawakan sa kamay at nagpakilalang siya daw si Riona at handa daw siyang maging personal instructor ng bida sa laro. Kaya hindi na siya nakatanggi. Ngunit nakitang 10 taon na pala ang laro kaya tinawagan ng babae pero hindi sumasagot, ngunit hindi niya naman magawang ibalibag dahil napakamahal. Pag-uwi ay nakita ang kapatid niyang si Kaide na naka-underwear, kaya nagpaliwanag na hindi niya sinasadya. Kaya binuksan niya na lang ang game at nilagay sa console. Tapos naupo sa isang silya na kumonekta sa kanyang mga ugat. Nakapasok siya sa game kung saan sinabi ng anghel na kailangan niyang patayin ang Demon Lord na nasa Flora Castle. Pagmulat ng mata ay namangha siya sa game dahil napakadaling kumilos saka nararamdaman din niya ang hangin, pati na rin ang hawakan ng bintana na tila nasa tunay na mundo lang siya. Ngunit nang tumama ang paa sa silya ay nalamang mararamdaman mo rin pala ang sakit. Dumating ang kababata niya sa game na si Alice, nang mapansin niyang tila totoong tao ang NPC. Kaya nagtap siya para makumpirma kung nasa loob pa rin siya ng game. Giit ni Alice na nangako daw si Hiro na tutulong sa pamimites ng mansanas, kaya dumating na rin si Martin na kuya ni Alice. Binigyan siya ng mansanas kaya nalamang may pangamoy at panlasa din pala sa loob ng game. Nilabas ni Alice ang kutsilyo para hiwain ang mansanas. Ngunit nang itanong ng bida kung paano makapunta sa Flora Castle ay labis na natakot ang dalawa, at nang hindi niya pinakinggan ng magkapatid ay pinigilan siya ni Martin kaya tumama ang mukha. Giit ni Martin ay hindi niya hahayaang mapahamak ang kanyang best friend. Dahil ang syudad ng Ted ay napapalibutan daw ng tubig upang protektahan ang syudad mula sa mga halimaw. Kaya hindi pinapayagang lumabas ang mga sibilyan. Ngunit dahil tingin ng magkapatid ay nababaliw na si Hiro ay nais siyang pigilan ni Martin. Pero inisip ng bida na isa lang itong event pero sa isang suntok ay dugo ang ilong niya. Tapos tinanong ni Martin kung naintindihan na ba niya. Ngunit nagalit si Hiro at sinabihan ng masasakit na salita si Martin. Kaya tinanong ni Martin kung naaalala pa nito ang pangako sa isa't isa sa ilalim ng Kenora Tree. Pero walang pakialam ang bida kaya muli siyang nasapok ni Martin. Saka kumain si Martin ng mansanas gamit ang patalim. Pero dahil napupuno na si Hiro ay tinulak niya ang lalaki, dahilan para masaksak nito ang sariling bunganga. Gagamutin na lang daw ito ng bida gamit ang healing herbs, pero patay na daw si Martin giit ng kapatid. Dahil sa labis na galit ni Alice ay napatakbo na lang si Hiro. Kaya mas lalong naging halimaw ang kababata, samantala ang bida ay hindi alam ang gagawin. Hinabol siya ng babae kahit saan man magpunta hanggang sa makarating sa bayan. Napagtanto niyang nakapatay siya, pero nang maisip na isa lang itong game ay uulitin na lang daw ang laro. Dumating naman si Riona, na isa palang fairy sa laro na tanging mga employee lang ang nakakakuha. Kaya naman hindi daw siya nakikita at naririnig ng mga halimaw at NPC. Tinanong niya ang bida kung natapos na siyang mamites ng mansanas, ngunit nang tignan ng titulo sa leeg ni Hiro ay nalaman niyang pinatay nito ang best friend kaya game over na daw agad. Sinabi ng bida na isang aksidente ang nangyari kaya uulit na lang daw siya. Sagot ng fairy na hindi ito maaari dahil ang special features ng laro ay ang ultimate realism. At ang data ay nakasave daw mismo sa console kaya kung nais niyang umulit ay kailangang bumili ng bago. Ngunit napakamahal ng console kaya nais na lang isaoli ni Hiro ang game pero hindi daw nagpaparefund ang shop ng babae. Sa halip ay makipagkita na lang daw sila kay Ginji dahil dumaan din ito sa nararanasan ngayon ng bida. At dahil wanted na si Hiro sa syudad ay nagpunta muna sila sa bilihan ng damit para mag-disguise. Pero dahil nakilala siya ng tindero ay nagpadagdag ito ng 10 pilak para hindi siya isumbong. Naglakad na sila para hanapin si Ginji at makahingi ng advice nang matagpuan siya ni Alice. Napahanga si Riona sa talino ng NPC, samantala galit na ang dalaga dahil balak na siyang tuliin. Umatake ito at napatumba siya dahil tumaas pala ng 10 beses ang stats nito nung napatay ng bida si Martin. Kaya wala siyang nagawa kundi ang tumakbo. Dahil sa nangyari ay nalaman ng bida na napapagod din pala ang mga players kahit nasa loob ng laro. Magla-logout na sana si Hiro pero hindi niya
niya magawa dahil nasa laban pa pala siya kay Alice. Sumugod ang babae at nahiwa siya sa kamay. At dahil sa ultimate realism ay naramdaman niya ang sakit. Muling sumugod ang babae pero pinrotektahan siya ni Riona kaya nakatakbo ang kawawang bida ngunit sa wakas ay nakapag-log out na siya. Kinabukasan ay nagising siya sa mensahe ni Riona na nagyayaya maglaro. Pumasok siya sa school at muling nakita ng mga siraulo, kaya advice ng kaibigan ay bumalik siya sa track and field. Pag-uwi ay kinatok siya ni Kaide sa kwarto dahil sigaw daw ng sigaw si Hiro kagabi habang naglalaro. Pagbalik niya sa game ay nandoon siya kung kailan siya nag-log out. Nakita niya ang herb pero hindi niya alam kung paano ito gagamitin kaya hindi niya mapagaling ang sugat. Natawa sa kanya ang isang lalaki, at nang mapansin ng bida na hindi ito isang NPC ay nalaman niyang ito si Ginji. Tinulungan siya ni Ginji na gamitin ang herb ngunit tulad sa totoong buhay ay matagal din palang gumaling ang sugat. Dinala ni Ginji ang binata sa kasino saka niyaya siyang uminom ng beer na lasang cola. Tapos habang nag-uusap sila ay napansin ng bida na tila may kinakausap ang matanda na hindi niya nakikita. At sinabing mangyayari din sa binata ang nangyayari sa kanya. Nalaman ni Hiro sa matanda na katumbas pala ng kakayahan mo sa totoong buhay ang kakayahan na magagamit mo sa loob ng laro kaya kailangan mong mag-ehersisyo. At dahil sa sobrang hirap ng game ay isang tao pa lang ang nakakatapos nito, isang player na may pangalang Kamui. Niyaya ni Hiro ang matanda sa party niya pero ayaw nito ng adventure dahil matanda na daw siya. Kaya tutulungan niya na lang daw ang bida sa ibang paraan, saka tinanggal ang disguise ni Hiro para ibunyag siya sa mga tao. Kagad na nagpunta ang mga city guard kaya nahuli ang bida. At tatakas pa sana siya pero binalibag at sinakal ni Ginji kapalit ng kaunting barya mula sa captain. Dinala ng captain si Hiro sa isang lugar kung saan pinagbabato siya ng mga tao. Dahil tradisyon pala ito sa mga kriminal sa syudad ng Ted. Giit ni Ames na ayaw niya din daw nito dahil pati siya ay natatamaan. Ngunit nang maalala ang sinabi ng anghel ay sinabi niya kay Ames na isa siyang bayani na magliligtas sa mundo. Pero hindi naniwala ang captain dahil maraming baliw na daw ang nagsabi nito. At nang mapatingin sa bubong ay nakita si Alice kaya minadali niya si Ames na ikulong siya. Inihagis siya sa kulungan at pag-alis ng mga bantay ay sinubukan niya mag-log out ngunit meron daw event kaya hindi niya magawa. Kaya nagpahinga na lang siya at muling sinubukan pero wala pa rin. Tapos susubukan niya sanang umihi ngunit nakakita ng isang multo kaya hindi natuloy. Nakilala niyang ang multo pala ay ang namatay niyang best friend kaya takot na takot ang binata. Tapos tinanong siya ng multo kung ano ang pangako nila sa isa't isa pero hindi alam ng bida. Kaya sinabi ng multo na dadalawin niya na lang palagi ang bida hanggang maalala nito. Naisip niyang ganito din ang nararanasan ni Ginji. Tapos binugahan siya nito sa mukha kaya napasigaw sa takot. Narinig siya ni Miss Arisa kaya lumapit ito at pinakawalan siya at nagtungo sa isang silid. May lumabas na nagtatanong kung handa na daw siyang mabulat-lat pero ang inisip ng bida ay rated SPG kaya pinindot niya ang yes kaya pinahigi siya ng dalaga at pinapikit ang mga mata. Excited na ang bida subalit pagdilat ng mata ay nag-change outfit ang babae tapos nakatali na siya. Tapos naglabas ito ng patalim dahil tutorturin pala siya ng babae kaya napasigaw ng malakas. Dumating si Riona at humingi ng paumanhin dahil marami daw siyang inesikaso. Naintindihan naman siya ng bida, ngunit nanunood lang pala ito ng telenovela kaya nagalit ang binata. Nais nang putulin ni Miss Ariza ang isa niyang paa. Kaya si Riona na daw ang bahala subalit nag-cheer lang pala ang bruha. Isang dampilang ay nasugatan agad ang binata kaya takot na siya. Dahilan para makaihi at mapaiyak ang ating bida na siyang labis na ikinatuwa ni Miss Arisa. Ngunit bago pa nito maputol ang paa ay dumating si Ames na sinasabing pakawalan daw si Hiro dahil sa utos ng pinuno ng city guard na si Tesla. Nakita ni Riona sa titulo ng bida na ang dahilan kaya siya nakaligtas ay dahil nakaihi siya. Subalit dahil sa labis na kahihiyan ay nag-log out na si Hiro saka isinumpa ang laro. Pagka-log out ay hindi naman siya nakaihi sa tunay na mundo. Pinakita ang nakaraan ng bida nung isa pa siyang magaling na atleta sa track and field. At noon ay suportado pa siya ni Kaide. Sinabi ni Takafumi na may mga scout daw na manunood kaya mahalaga ang laban na ito. Iihi sana ang binata pero nakita siya ng sikat na runner na si Mike. Kinausap siya nito kaya nakalimutan niya ng umihi. Kaya nang magsimula ang karera ay hindi siya komportable. At ang malala ay nadapa siya na ikinabigla ng mga fans nito. Ngunit nangyari ang mas masama dahil nakaihi ang bida sa harap ng maraming tao. Kaya naman pinagtawanan siya ng mga ito pati ng kanyang guro. Hinugasan niya sa CR ang brief pero dahil sa inis ay tinapon lang ito sa basurahan. Sinalubong siya ng kapatid para pag-aani ng loob, ngunit tuluyan nang nag-quit ang bida sa pagtakbo. Dumating si Mike kaya nagpaliwanag si Hiro pero hindi siya pinakikinggan nito. Sa kasalukuyan ay nakasimangot ang kapatid dahil ang ingay daw ni Hiro kapag naglalaro siya tuwing gabi. Giit ng binata na tumigil na siya sa paglalaro, ngunit ininsulto siya ni Kaide na isa siyang quitter sa lahat ng bagay. Pagpasok sa school ay nakita na naman siya ng mga bully kaya kaagad niyang binigyan ng pera. Nag-alala naman si Takafumi ngunit hindi na ito alintana ni Hiro. Tumawag sa kanya si Riona dahil nais siyang papuntahin sa shop. Ngunit papunta talaga ang bida para isauli ang laro. Agad itong ibinigay ni Hiro pero ayaw tanggapin ng dalaga dahil malapit na daw sa exciting na part ang kwento. Kaya sinabi ng binata ang mga mapapait na sinapit niya
lalo na noong nahihi siya sa salawal na tinawanan ng malakas ng dalaga. Saka sinabi ang tungkol sa mayamang tao na si Soichiro Kamui na siyang bukod tanging nakatapos ng larong ito. Saka ipinakita ang walkthrough ng laro na ginawa ni Kamui. Ayon sa video ay kailangan niyang mag-training sa totoong buhay para lumakas sa game. Tapos hindi lang basta tutorial ang natanggap ng bida kundi puro panlalait din. Sinabi sa video ni Kamui na meron daw espada sa bahay ng bida pero hindi niya ito napansin. Yamakap sa kanya ang dalaga kaya tumalbog ang mga siopaw nito. Tapos sinabi ng dalaga na kung sino man ang makakatapos ng laro ay pakakasalan niya. Ngunit kahit alam ng bida na niloloko lang siya nito ay hindi pa rin siya nakatanggi. Kaya bumalik siya sa loob ng game kasabay ni Riona. Saka pinalis na siya ng captain para magpunta kay Tesla. Ngunit gusto pa rin siyang putulan ng paa ng sadistang dalaga, pero tumanggi si Hiro kaya inamoy na lang nito ang sapi na may wiwi para lagi daw niyang maalala si Boy Wiwi. Dumaan sila sa sikretong lagusan patungo sa kastilyo kung saan naririnig ang nakakatakot na sigaw ng mga tino-torture. Nang paglabas ay umaga na kaya nalaman niyang mas mabilis ang oras sa game. Pumasok sila sa kastilyo at nakita si Tesla sa hapagkainan. Pinaupo siya nito nang maisip na madadamay sa panghe ang upuan, saka tinanong ng bida kung bakit siya pinatawag. Giit ni Tesla na nalaman niyang hindi sadya ang pagkamatay ni Martin. Tapos nakita din daw ni Tesla sa bahay ni Hiro ang isang espada kaya nalaman niyang totoo ang sinasabi ni Kamui sa video. Natuwa din ang bida dahil sa wakas ay may kilala na siyang NPC na walang tama sa utak. Tapos pinakain pa siya ng masarap. Ngunit nagbabala pa rin si Tesla tungkol kay Alice. Paglabas ay dinaman niya ang kalayaan. Ngunit habang naglalakad pabalik sa bahay ay galit pa rin pala sa kanya ang mga tao kaya pinagbabato. At kahit nakapagtago ay hinahanap pa rin siya kaya naisip ni Riona na bumili sila ng smoke bomb pero kaunti na lang ang pera ng binata. Kaya sinabi ng fairy na tulad sa totoong mundo ay kailangang magtrabaho para magkaroon ng pera. Nagpunta sila sa lihim na office para manghingi ng trabaho sa masungit na babae. Pero pinapalitan niya ito dahil ang gusto niya ay madali lang matapos. Ngunit binigyan siya ng pamalo dahil kailangan niya daw pasayahin ng isang masokistang lalaki sa pamamagitan ng pagpalo sa puwet nito. Pero ayaw tanggapin ni Hiro kaya kinwelyuhan siya ng matanda. Dahil wala silang nakuhang trabaho ay naisip ni Riona na mangutang kay Ginji. Nagpunta sila sa kasino at pinag-usapan nila Riona at Ginji ang tungkol sa pagwiwi ng bida dahil sa takot. Saka binulong ng fairy sa binata na kailangan nilang makuha ang loob ng sira-ulong matanda para makautang. Pero nilait-lait lang nito ang bida ng Boy Wiwi, pero hindi naman pinautang. Kaya nagalit si Hiro at pinatumba ang matanda pero bago ito suntukin ay napigilan ng bida. Ngunit nagsulsol pa ang fairy kaya tuluyan silang nagsuntukan. Inilabas ng matanda ang brass knuckles subalit nasa bunutan siya ng binata kaya kinurot siya nito sa tagiliran. Susuntukin na sana ito ni Hiro nang dumating si Martin kaya labis na natakot. Humingi ng tawad si Hiro kay Ginji nang umupo ito at nakatulog pero nag-alala ang bida na baka napatay niya ito. Saka pinaniwala ng fairy si Ginji na may postahan silang ibibigay ang lahat ng pera ng matatalo sa santukan kaya binigay ng matanda ang lahat ng pera niya. Pagkatapos ay pumili sila ng shop, isang matanda at isang sexing dalaga. Pinili nila ang shop ng sexing dalaga at maayos naman sila nitong pinagbilhan ng dalawang smoke bomb. Pero nagdagdag pa ito ng presyo dahil sa masamang reputasyon ni Hiro. Saka naningil pa ito ng 10 pilak dahil sa pagkausap niya sa binata dahil sikat daw siyang babae. Tapos may bodyguard pa kaya wala nang nagawa ang bida kundi magbayad. Nakabalik na sila sa bahay ni Hiro at nakitang meron ngang espada. Subalit naghihintay pala dito si Alice kaya labis siyang kinabahan. Ginamit niya ang smoke bomb pero kailangan pa pala itong sindihan. Subalit wala na siyang oras dahil tutuliin na siya ng dalaga. Ngunit bago siya mapaslang ay dumating si Miss Arisa dahil ayaw daw niyang mamatay ang kanyang Boy Wiwi. At nasundan daw ng babae si Hiro dahil sa amoy ng salawal nito. Iniligtas nito si Hiro mula kay Alice. At muling sumugod pero nasa lag ni Miss Arisa. Ngunit pag-atake niya nakatakbo pala si Alice sa kisame. Tinapon ni Hiro ang kutsilyo nito pero may dalawa pa palang reserba ang babae na pinaikot ngunit handang protektahan ni Miss Arisa ang binata. Kaya naman natuwa ang ating bida, ngunit dagdag ng babae na gusto niya kasing torturin ang binata hanggang sa mawiwi ito ulit. Kaya nalaman ni Hiro na baliw din pala ito. Naglaban ang dalawang babae at sinabi ni Alice na mabagal daw si Miss Arisa. Muli silang naglaban at na-corner si Miss Arisa sa sahig pero agad ding nakawala. Ngunit puro depensa na lang ang nagagawa niya at nasugatan pa sa pisngi. Ngunit pag-atake ni Miss Arisa ay nabitawan ni Alice ang mga kutsilyo. Pero sinipa lang ito ni Alice hanggang sa mapabagsak. Papatayin na nito ang bida, kaya sinubukan muling atakihin ng fairy sa mata pero naramdaman ni Alice kaya naglagay ito ng salamin. Naalala ng bida ang advice ni Kamui, kaya sinubukan niyang hawakan ng mga siopaw nito pero walang epekto dahil basic na daw ito sa kanya saka sinikmuraan si Hiro. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang dumating ang multo ni Martin pero naisip ng bida na sabihing mahal niya si Alice.
Alice, at nang nakitang umeepekto ay sinabi pa niyang gusto niyang pakasalan ng kababata at magkaroon ng mga supling sa kanya. Nabitawan ni Alice ang kutsilyo dahil sa mga narinig, subalit nagtatampo pa rin ito sa kanya dahil sa nagawa. Tumakbo si Alice nang umiiyak habang si Hiro naman ay na-realize na hindi niya nga inisip ang nararamdaman ng mga kababata dahil iniisip niyang isa lang itong laro. Pinulot niya ang espada na nakitang puro kalawang. Tapos itinanong sa ferry kung saan ang Kenora tree na laging sinasabi ni Martin. Pinuntahan ng bida ang nasabing Kenora tree, saka tinawag niya si Martin para humingi ng patawad. Nang hawakan niya ang kamay ni Martin ay nakita niya ang nakaraan. Noong mga bata pa sila ay palaging hinahabol ni Hiro si Alice. Pagkatapos ay napagkasundoan nila Hiro at Martin na magiging magkaibigan sila habang buhay. Kaya nalaman na ng bida ang sagot sa tanong ni Martin tungkol sa pangako nila. Dahil dito ay tumigil na si Martin sa pagmumulto. At nakaramdam ng kalungkutan ng bida kahit na isa lang itong laro. Dumating si Riona para ipaalala na kailangan niyang magpalit ng salawal at ipaayos ang espada. Nang makita nila sa syudad na may nangyayaring hindi maganda, agad silang nagpunta sa nasusunog na syudad para alamin ang nangyayari. Nagtanong sila sa mga tao pero nagmamadali ang mga ito. Nagpunta sila sa blacksmith para magpaayos ng espada ngunit paalis na ang lalaki dahil sumasalakay na daw ang mga goblin. Kaya siya na lang ang nagtanggal ng kalawang ng sariling espada. Ngunit habang naririnig ang sigawan sa labas ay hindi niya matiis na walang gawin. Pero pinigilan siyang lumabas ng ferry dahil siguradong mamamatay siya sa mga goblin. Saka ipinaliwanag ni Riona na kapag namatay daw siya sa game ay masisira ang kanyang gaming console na napakamahal. Kaya naman marami daw ang mga gamers na nagreklamo sa kumpanya na siyang dahilan upang mabankrupt ito. Giit ni Riona na mag-logout muna sila at tignan ang guide na ginawa ni Kamoy. Pero gusto munang silipin ni Hiro kung ano ang itsura ng goblin. At nakitang mukha itong Shokoy na hayop. Ngunit nakita din niyang may isang bata palang naiwan. Pero pinigilan pa rin siya ni Riona dahil tiyak na ikasasawi ito. At isa pa ay isa lang naman NPC ang batang babae. Ngunit dahil kay Martin ay tumaas ang tingin niya sa mga NPC. Dumating ang mga city guard para iligtas ang bata, ngunit pinagpuputol lang ng goblin ang mga kamay nila bago patayin. Kaya napagtanto ng bida na malakas nga ang mga ito. Giit ni Riona na ang nakatalo lang daw sa mga goblin bukod kay Kamoy ay si Shohei na isang boxing champion sa totoong buhay. Ngunit nais pa rin ni Hiro na subukang iligtas ang bata. Sinabi ng fairy na kailangan daw muna niyang magpalit ng salawal dahil nangangamoy na ang bida. Sumugod si Riona para lituhin ang goblin. Tapos tumakbo si Hiro para mailigtas ang bata pero meron pang isang goblin. Nakita niyang kamukha ito ng kapatid kaya pinatakbo niya ang bata at inalay ang sarili pero hinabol pa rin ito ng isang goblin. At sa kagustuhang mailigtas ang bata ay nakatakbo siya ng sobrang bilis at tagumpay itong nailigtas. Subalit nandoon pa rin ang dalawang goblin, mabuti na lang ay dumating si Tesla mula sa kalangitan na agad na natalo ang dalawang halimaw. Dahil sa nangyari ay inanyayahan ni Tesla si Hiro na maging isang city guard na malugod na tinanggap ng bida. Saka siya nag-log out para magpahinga. Kinabukasan sa school ay ikinwento kay Takafumi na nilalaro niya pa rin ang game. Habang naglalakad pa uwi ay naisip niyang maaaring masira ang kanyang console. Kaya pagdating sa bahay ay agad na pinanood ang guide na ginawa ni Kamoy ngunit nalaman niyang wala pa sa 1% ang tsansang makasurvive sa mga goblin. Dagdag pa ni Kamoy na magkakaroon lang siya ng tsansang manalo kapag natutunan niya ang tricks pagkatapos ng 5 araw na pagsasanay bilang isang city guard. At kapag nakaligtas siya sa mga goblin ay sa kanya palang matutuklasan ang tunay na misteryo sa bayan ng Ted. Nagpunta siya sa kapatid upang magpasalamat sa mga sinabi nito kaya binigyan niya ito ng puding. Saka sinabing hindi na daw siya sasuko sa mga bagay na ginagawa niya. Bumalik siya sa laro at naglakad na sila papunta sa palasyo. Nang marinig ang ungol ng mga tino-torture sa underground. Sa palasyo ay nakilala niya ang reyna sa syudad ng Ted na si Govern. At laking gulat nang yakapin siya ng babae. Dahil mahal niya daw ang lahat ng nagpoprotekta sa syudad, samantala hiyang-hiya ang bida. Pagkatapos ay pinagtawanan ni Riona ang reaksyon kanina ni Hiro. Kaya nais niya rin daw itong subukan sa binata kaya nahiya na naman ang ating bida. Pagdating sa training ground ay pinakilala siya ni Tesla sa marami pang trainee. Kasabay niyang na-recruit ang dalawang sina Granada at Palo. Saka hinikayat sila ni Tesla na galingan sa pagsasanay para matalo ang mga goblin. Sinamahan ni Bob ang tatlo sa mga silid. Nakita ni Hiro sa kwarto ang isang armor na yari sa tela. Agad niya itong isinuot at niyaya na siya ni Bob na mag-training. Pero nag-alala si Bob dahil patpatin daw ang katawan ni Hiro. Pagdating ay nakita ng bida kung gaano kalakas ang mga trainee. At si Amos pala ang magsasanay sa kanila subalit pinag-iinitan siya nito. Nagpakilala sa kanya si Cathy na nakita daw siyang iniligtas ang isang babae. Nagsimula ang pagsasanay nila Amos at Hiro. Subalit dahil kulang siya sa pagsasanay ginawa lang siyang kakatwa ng matanda sa field hanggang sa mapaluhod. Kaya naisip ng mga kasama na isa siyang talunan. Subalit nagawa ni Granada na matalo ang captain nila kaya napahiya ang matanda at hinangaan naman ng mga kasama si Granada.
Samantalang si Hiro naman ay iniiwasan na nila Cathy at Bob dahil masyado siyang mahina. Kaya tulad ng sa totoong buhay ay isa na naman siyang kawawa kaya mag-isang kumain. Pagbalik sa silid ay matutulog muna ang dalawa sa loob ng game. Nang itanong ng Fairy kung gusto niya ng katabi pero tumanggi ang binata. Pero naisip niya kung ano kaya ang mangyayari kung pumayag siya. Pagsapit ng umaga sa game ay nalaman niyang nagsimula na pala ang training kaya nagmamadaling bumaba. Ngunit napapagod na sa kanya si Ames kaya nagsanay mag-isa si Hiro. Lumapit ang dalawang bully para pagtripan siya. Mabuti ay niyaya siya ni Cathy na magsanay kaya nakaligtas. At salamat sa dalaga dahil tinuruan siya sa tamang paghawak ng espada. Pagsapit ng ikatlong araw ay itinapat si Hiro kay Granada. Nagsimula ang laban ngunit tila hindi laban ang naganap dahil sa laki ng agwat ng lakas nila kaya agad na nanalo si Granada. Pagkatapos ay binyuli na naman siya ng dalawa, kaya naisip niyang wala itong pinagkaiba sa tunay na buhay. Kaya dinala siya ni Riona para magpakonsulta. Dito ay nakausap niya ang isang matanda pero pagkatapos ay wala din siyang napala. Tapos nalaman niya kay Cathy na para lang pala ito sa mga may sakit kaya nainis siya kay Riona. Sinabi ni Cathy na magpunta daw siya sa simbahan, kaya nagpunta nga ang bida at pinaliguan ng holy water. Ngunit pagsapit ng ika-4 na araw ay isa pa rin siyang talunan. Tapos hinihingan pa siya ng pera ng dalawa, kaya napilitang makipagduelo si Hiro kay Palo. Ngunit mas malakas din ito sa kanya kaya sumuko na lang ang binata pero pinaghahampas pa rin. Nagsumbong si Cathy kay Ames, ngunit walang pakialam ang captain. Tapos sinabi ng dalawa na kung kaibigan daw ni Cathy si Hiro ay magugulpi din nila ito. Kaya napilitan si Cathy na ipagkanulo ang bida saka siya pinagtawanan ng dalawa pati ng Fairy. Kaya nainis si Hiro pati kay Riona. Pinalakas ng Fairy ang loob niya subalit sumuko na si Hiro. Kaya sinabi ng Fairy na siya na daw ang bahala. Kinabukasan ay nawawala ang boats ni Granada, na nakita na lang nilang nasa putikan kaya galit na galit ang lalaki. Sumunod na nawala ay ang espada ni Granada, na nakita naman nila sa CR kaya pagkuha ni Granada ay nalagyan ng tae. Pinagbintangan ni Granada si Hiro, ngunit ipinagtanggol siya ng mga kasama dahil kasama ito sa paghahanap. Nawawala naman ang panty ng isang matanda kaya nagtataka na ang mga trainee. Nang makita nila na nasa gamit ito ni Granada, ikinagulat ito ng matanda dahil tingin niya ay may asim pa siya. Depensa ni Granada na kadiri daw ang panty ng matanda, kaya nasaktan ang damdamin nito at ipinagtanggol naman ng ibang mga trainee ang nurse nila. Kaya naman itinaboy siya ng mga kasama, tinawag niya si Palo ngunit itinakwil na din siya nito kaya tulo-uhog ang siraulo, das herb. Binalita ni Ames na umalis na daw si Granada, nang dumating si Tesla dahil nakatanggap siya ng isang sulat na si Amos daw ang may kasalanan kaya umalis si Granada. At kay Palo daw nanggaling ang sulat kaya nagalit sa kanya ang matanda. Sinabi ni Cathy na pinabayaan lang daw ni Ames na mabugbog si Hiro nila Granada at Palo. Sinang-ayunan si Cathy ng iba pang mga trainee kaya tuluyan nang natanggal sa pwesto si Ames. Pagsapit ng gabi ay sinabi ni Riona na siya ang may kagagawa ng lahat kaya namuhi si Hiro sa mga ginawa niya. Saka sinabi ng Fairy na naghahanap talaga siya ng taong makakatapos ng laro dahil sa isang seryosong bagay. Dahil noon daw ay pinagtawanan siya ni Kamoy, kaya gusto niyang makahanap ng taong makakatapos ng laro at pakasalan nito para makabawi kay Kamoy. Kaya naisip ng bida na ang babaw mag-isip ng dalaga. Pag-alis ni Hiro sa game ay nakitang nasa kwarto niya si Kairi. Dahil nag-aalala daw siya sa kuya niya, muli niyang pinanood ang walkthrough ni Kamoy para malaman ang sinasabi nitong tricks pero panlalait lang ang natanggap niya. Pagsapit ng ika-6 na araw ay naghahanda ang city guard para sa pagsugod ng mga goblin. Ibinalita ni Tesla na may dalawang mandirigma ang sumali sa kanila, na sina Alice at Miss Arisa pala kaya hindi na mapakali ang bida dahil mas natatakot pa siya sa mga ito kaysa sa mga goblin. Nagsimula ang kanilang patrolye, inutusan siya ni Tesla na sa silangan magbantay kasama nila Miss Arisa at Alice kaya kabado ang binata habang naglalakad sila. May nakita silang isang magnanakaw ngunit agad na nabawi ni Alice ang bag, yun nga lang ay kasama ang kamay nito. Ibinalik ito ni Hiro sa dalagang ninakawan kaya nahimati ito. Umamin ng lalaki na inuutusan daw sila ng isang tao habang abala ang mga bantay sa mga goblin. Pumasok sila sa loob ng kasino para hanapin ang boss nang makitang nakatali ang mga kababaihan at naisip nilang si Kalbo ang boss. Nagtulungan sila Miss Arisa at Alice sa mga bandido habang si Hiro ang nagpakawala sa mga hostage nang makita niyang nabihag din si Ginji. Walang hirap na natalo ng dalawa ang mga bandido, ngunit si Ginji pala ang tunay nilang boss kaya sinakal ang bida. Ngunit nasiko ni Hiro sa dibdib si Ginji, saka sinabing nais niyang makipag one-on-one. Nilabas ni Ginji ang dalawang brass knuckles at sumugod sila sa isa't isa. Ngunit sa ayos and suntok ni Alice ay tamba ang matanda kaya para itong batang nagmamakaawa. Nagpasalamat si Tesla sa tagumpay ng bida nang marinig ang mga kampana dahil sumusugod na pala ang mga goblin.
Ngunit biglang sumakit ang tiyan ni Hiro kaya naiwan siya. Nagpunta sa banyo ang bida, at tumayo ng mabilis para makasunod siya sa mga kasama. Ngunit nakitang sinisilip pala siya ng isang goblin. Nagpapanik siyang tinawag si Riona, pero akala ng fairy ay hindi lang makalabas ang tae niya. Ngunit biglang napaslang ang goblin dahil nandoon pala si Miss Arisa. Kinwento ni Miss Arisa na sinundan niya daw ang bida para masolo at matorture, kaya nakita ang goblin at pinatay ito. Dahil dito ay hindi alam ng bida kung magpapasalamat o hindi. Saka tinusok siya ng babae sa hita dahil labis na naliligayahan ang sadista sa tuwing nasasaktan si Hiro. At dahil dalawa na lang sila ay nais itong samantalahin ni Miss Arisa, pero dumating si Alice. Habang tumatakbo ang binata ay naisip niyang ang dalawang dalaga ang tatapos sa buhay niya at hindi ang mga goblin. Tapos natatay na naman siya, dahil pala ito sa sobrang nerbiyos sa mga goblin kaya labis na tinawanan ng fairy. Pagdating ay nakita ang mga goblin at mga city guard sa pamumuno ni Tesla. Nagsimula ang laban ngunit kawawa ang mga city guard, maliban na lang kay Tesla. Mabuti na lang ay nandun din sila Miss Arisa at Alice na may kakayahang makapaslang ng mga goblin. Pinaghihiwa ni Alice ang isang halimaw, at si Tesla naman ay ginamit ang kidlat para pumatay. Samantalang si Miss Arisa ay natutuwa sa pangta-torture ng goblin. Lumabas si Alice sa likod at dinukot ang isang goblin at doon pinatay. Dahil sa mga kasama ay naisip ng bida na magagawa niyang makaligtas. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang lumabas si One Eye na isa sa malalakas na goblin. Pinag-utos ni Tesla na kuhanin nila ang kulungan, saka siya nakipaglaban kay One Eye. Tutulong sana si Hiro pero pinigilan siya ng mga kasama dahil lubhang mapanganib ang kalaban. Sumugod si Miss Arisa subalit sa isang sipa lang ay tumalsik siya. Si Alice naman ang sumugod at dahil sa sobrang bilis ay hindi nila makita ang tatlo. Dumating ang mga kulungang may laman ng mga namumutlang goblin. Saka pinakita ito ni Tesla para mawala sa focus ang halimaw kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na matalo ito. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Kamoy tungkol sa lihim ng syudad ng Ted. At nang mapagtanto ang katotohanan ay pinigilan niya si Tesla. Dahil naisip niyang matagal nang kinulong ni Tesla sa underground ang mga goblin kaya namumutla ang mga ito. Pinatay na ni Tesla si One Eye, saka umamin sa paratang ni Hiro at sinabing mga anak daw ni One Eye ang tatlong goblin. Dumating ang kasabwat ni Tesla na si Queen Govern kaya nalaman nilang kaya pala sumusugod ang mga goblin ay para iligtas ang mga anak ni One Eye. Ang mga goblin ay matatalinong halimaw daw at bihira itong umatake sa mga tao, pero ginamit nila Queen Govern at Tesla ang mga ito para walang sino man ang makalabas sa syudad at upang makontrol nila ang mga tao. Naghalikan ng dalawang magkasabwat pagkatapos ay pinatay ni Tesla ang sariling mga tauhan dahil lahat daw ng mga nakaalam sa katotohanan ay papatayin niya. Dagdag pa ni Tesla na nagpipigil din daw siya ng lakas saka gumamit ng mas malakas na kakayahan at sumugod sa bida ngunit iniligtas siya ni Alice. Giit ni Alice na nagpakita daw si Martin sa kanyang panaginip at sinabing inosente daw si Hiro. Dahil sa pagkasawi ni Alice ay nagalit si Hiro kaya nagawa niyang makontra ang atake ni Tesla. Sinubukan ito muli ni Tesla ngunit totoo ngang nagagawa siyang mas alag ng bida. Naisip naman ni Hiro na ito ang tinutukoy ni Kamoy na trick. Matapang siyang sumugod at nakipagsabayan kay Tesla na nagtataka kung paano ito nagagawa ni Hiro. At dahil sa bilis ng kilos ni Hiro ay napapaatras na lang si Tesla at walang makita si Riona. Hanggang sa mapatalsik ni Hiro ang espada ni Tesla saka matapang itong sinaksak ngunit naputol ang kanyang espada. Dahil dito ay napatay siya ng kalaban. Napunta ang bida kay Martin kaya naisip niyang natalo talaga siya ni Tesla. Subalit sa tulong ni Martin ay nagawa niyang makabalik at nagkaroon pa ng sinumpang espada na nagawang masira ang kay Tesla. Kaya nilabas ni Tesla ang isa pa niyang espada at ginamit ang pinakamalakas niyang teknik subalit matapang siyang hinarap ng ating bida. Subalit dahil sa tulong ng Reyna ay natalo si Hiro sa laban. Kaya nasira ang kanyang gaming console ngunit handa daw pahiramin ni Riona ng bago. Pinanood niya muli ang mga video ni Kamoy at nalaman niyang pwede palang magpatuloy sa paglalaro 1 oras bago siya namatay sa game kaya ginanahan ng ating bida. Subalit para masigurong babalik siyang mas malakas ay magsasanay muna ang bida ng 1 buwan sa tunay na buhay. Pagpasok sa klase ay napansin ni Takafumi ang ipinagbago ng kaibigan. At nang dumating ang dalawang bully ay naalala ng bida ang mga nangyari sa laro, kaya bigla siyang nagalit na ikinatakot naman ng mga bully. Habang naghihintay si Hiro kay Riona ay nanaginip siya ng gising na kausap niya si Kamoy, nang biglang may tumalbog sa mukha niya dahil dumating na pala ang dalaga na ayaw sabihin ang ginawa niya sa mukha ng binata. Saka ibinigay na nito ang bagong gaming console, kaya pag-uwi ay may pagpapatuloy na ng bida ang nasimulang adventure na nagbago sa kanyang buhay. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.